You don't need no education. Teacher, leave them kids alone. Welcome to Teacher's Pod. Alright. Hello mga kaibigan, mga kapwa guro. Kumusta po tayong lahat? Yan. Yan. Wala namang bago. Yan. Ayun ang bago nga pala, ano? S- Yung sinasabi na baka mag-end na tayo ng May 31, hindi ko alam kung meron ng memo. Ang malungkot dyan is, ang problema, yung ibig sabihin ng problema dyan is, ayun, mahihirapan na naman tayong maghabol ng mga lesson na kailangang mapag-aralan ng mga bata. In a way, milk pa naman, pero milk pa naman yung ini-implement natin. I mean, yung compressed na version ng K-12. Kaya lang, ayan, mahirap pa rin, ano? Yung mahirap pa rin maghabol ng klase. Anyway, ako sang-ayon ako na, ano, na yung pasukan natin is bumalik na lang sa dati, ano? Yung from June until March. Kasi nga, ayun, yung unang sinabi is iniiwasan natin yung bagyo. Iniiwasan daw natin yung bagyo para hindi mabagyo yung mga estudyante. Ang problema naman nakalimutan natin na ang May or April, imposible nga ngayon eh. Kahit nga sa February, ano? Kasi February, ang init na kaya. Ang init na. Masakit na sa ulo yung init. Kanina nung habang nagtuturo ako, para pinabuksan ko lahat ng electric fan. Kasi talagang nakakaantok yung init kahit na anong pilit mong at syempre darating din yung panahon na talagang iinit na, tataas na naman yung sinasabi lang heat index. And iyon, mamomroblema na naman tayo sa mga yon, yung mga peligro na dadalhin nito sa ating mga estudyante. Kasi sa opinion ko, mas maganda yung, kapag umulan kasi is pwede na nating i-cancel yung klase. Nandun yung mga bata sa bahay nila. Ayun nga lang, may mga, sabihin nating isolated situations, ano, yung hindi na-cancel yung klase, tapos pagpunta ng mga bata sa school, saka palang ika-cancel, nandun na yung mga bata sa school. And, you know, oh, basa na sila, yung mga yun. Maayos naman ng ano yan, maayos naman ng proper guidelines yan. Eh, may mga naibaba naman ng guidelines sa mga pag-suspend ng klase natin pag ganong merong ulan. Okay. Ang kaibahan dito sa tawag nito, pag summer, ang mga bata nandito sa ating school, hindi mo mahirap matingnan kung sino na yung biglang heat stroke, yung gano'n. Mas delikado. Mas delikado sa bata yun, sa kalusugan ng bata. Kaya ako, mas gusto ko na balik na lang sa dating araw ng pasukan yung ating school year. Sana nga mangyari na sa susunod. Ngayon, gusto ko sa pahina 11 or page 11 ng ating teacher's pod. Gusto kong mapag-usapan, gusto kong ibigay ang aking kaisipan dito sa yung kumakalat na ano yon, yung mga clippings na nakikita natin sa YouTube ng mga motivational speakers. Motivational speakers. Yan. Hindi ko alam kung saan nila kinuha. Ayan. Mayroon bang kurso na pang motivational speaker? Meron, meron ba? Gusto ko mag-aral ng pagiging motivational speakers. Ang narinig ko is mahal daw ang bayad dun eh. Mahal, mahal kaya ang bayad ng motivational speaker? Yan. So, parang mag-motivational speaker na lang tayo. May narinig kasi ako, may napanood ako na sinabi niya na
So, ganito yan. So, diskarte, ano mas maganda? Diskarte o diploma. Yun nga. So, ang sabi niya is, pumunta siya ng school. Hindi ko na alam kung anong pangalan ng motivational speaker na yan. Pumunta siya ng school, pero lahat ng mga napag-aralan niya sa school ay hindi niya nagamit sa totoong buhay. Okay, yan. So, yun yung sinabi niya. So, mas lahat daw ng kanyang ah, naging or lahat ng dahilan ng kanyang pagiging successful, kanyang pagiging matagumpay ay sa sariling diskarte, self-learn. So, yun ang sinabi niya. Kaya kung ako ang tatanungin, mas matimbang ang diploma. Parang ganun yata yung pagkakasabi nun. So, meron namang nag-rebut sa kanya na sinabi sa kanya na ah, paano mo maiko-compare kung ano mas maganda kung may diskarte o diploma, eh, ikaw mismo wala kang diploma. Kaya hindi mo alam, hindi mo na-experience. Sabi niya gano'n. May katwiran siya. And then, and actually, uma-agree ako dun sa kanya sinabi, ano? At the same time, sabi niya, yung mga may diploma na yan, may diskarte din yung mayan. Kasi nga, ah, hindi sila makakakuha ng diploma kung hindi sila dumiskarte. Parang gano'n. Ayan. Which is totoo naman. Yan. So, yun din yung gusto kong gagamitin natin yun mamaya. So, ano nga ba talaga? Bilang ang stand ko bilang isang guro, ano nga bang stand ko bilang isang guro? Mas maganda ba ang may diskarte or mas maganda ang may diploma? Unang-una, okay, so ito yon. Unang-una, I would like to say that sorry, natawa ako sa listahan ko. Ang isusulat ko sana is explosive, kaya lang nakasulat explosive. My God. The, the two are not mutually, or the two are not exclusive, meaning, or the two are not separate, should not be separated to each other. Hindi dapat natin paghiwalayin yung dalawa na yan. Not mutually exclusive. Um, magkasama ang dalawang ito. You know? So, ang diploma, ang nagbibigay sa atin ng mas malawak na pananaw sa buhay, yun ang binibigay sa atin. Okay? Or mas malawak na choices. Ang diskarte naman, ang paraan kung paano natin makuha yun. You know? So, yun yun. Okay? Um, kanya-kanyang perspective eh. Halimbawa, yung isang bata, gusto niyang makapag-aral. So, iyon ang kanyang objective. Para makarating siya doon, ano yung gagawin niya? Ang diskarte sa English is strategy. So, anong gagawin niya? Matututo siya kung paano yung estratehiya. Ano yung dapat niyang gawin? Diba? Kung hindi ka kasing talino ni Rizal, may mga paraan para matuto ka. Or yung ano bang diskarte ang alam? Okay. Maraming diskarte yan. Masama o maganda, diskarte pa rin yan. Okay. Yun yung sabi ng isang nung kumontra dito. Siyempre, nagpatulong siya sa kasama niya na mas matalino. Diskarte yun. Sabi niya ganun, which is right. Which is right. Tama yun. Okay? No man is an island. Okay? Yung mga bagay na hindi mo na dapat na, I mean, yung mga bagay na hindi mo natututunan sa mga panahon na yun, matututunan mo naman in the future. Yan. Pero ang itinuturo sa atin, pag pumunta tayo sa school, lahat ng ginagawa mo doon, ang itinuturo sa iyo is yung natututo kang gumawa ng sarili mong diskarte, ng strategy mo para hindi ka makakuha ng 75. Di ba? Okay?
So, hindi nakahiwalay yung diskarte sa diploma, okey? Para maabot mo yung diploma mo na yun may diskarte ka, okey? Kahit ngayong matatalino, kahit na matatalino yung mga yan, kailangan pa rin nila ng strategy para makamit nila yung diploma nila. May mga iba naman na hindi nila nagawa yun. Eh, bakit? Okey? Yung mga circumstances ng buhay natin, hindi tayo pare-pareho ng buhay, 'ba? So, ano yon? Gumawa sila ng sariling diskarte, okey? Hindi tayo makapag-aral, hindi ako makakapag-aral ngayon. So, anong gagawin mo? Eh, kasi nga mas priority ko pa yung pagkain, 'di gumawa ng diskarte para mabuhay, okey? Yun yung naging daan ng kanyang buhay, siyempre, okey? And then, nabago na yung kanyang pananaw, okey? Gumawa na ng ibang diskarte hanggang sa magtagumpay, gano'n yun, okey? Kasi nga sabi sabi ko nga hindi tayo pare-pareho ng buhay, okey? Yung mga karanasan ng ibang tao, yun yung karanasan niya, yun yung kanyang magiging gabay sa paggawa ng diskarte. May mga iba ng diskarteng gagawin nila is makakuha ng diploma. May mga iba naman na hindi yung pagpunta sa paaralan or pagtapos or pagkuha ng diploma ang magiging daan nila sa tagumpay, okey? Kaya lang, yun yung sinasabi natin is kailangan, okey, napakahalaga pa rin na bigyan natin ng halaga yung pag-aaral. Kasi yun, mas magiging malawak yung choices mo. But then, okey, kung hindi mo nagawa yun, hindi yung katapusan ng mundo. Dahil hindi lang sa eskuwelahan nakukuha ang pag-aaral. Gano'n yun. Okey. Ang sabi niya kanina, lahat daw ng mga tinuro sa eskuwelahan hindi niya nagamit, okey. Hindi naman talaga natin magagamit lahat, 'di ba? Okey, halimbawa, gawin na lang natin yung halimbawa ng ano, ng, problem solving sa math, okey? Si Maria ay may 5 candy. Ah, humingi siya kay Mario ng 2, tapos humingi pa siya kay Juan ng 3. Ilan ngayon ang candy ni Maria? Yung mga gano'ng problem. Eh, bakit pa ba natin poproblemahin yung candy ni Maria? Ano ba 'yan? Hindi naman kasi 'yun ang ano, ang itinuturo sa atin nun is how we are going to tackle a problem. Paano natin gamitin ang sentido komon natin para ma-resolve ang problema. Yun yata ang kulang, eh, kasi tingin ko parang kokonti na lang yung mga problem solving natin. Hindi ko alam, parang, ayun. Pero kung hinahanap mo kung saan gagamitin yung candy na yon kung na kinuha ni Maria, yung mga gano'n, hindi mo makikita sa buhay mo. Pero ang makikita mo, yung paraan ng pagso-solve ng isang problema. Puwede mong kunin yon, puwede mong kunin yon at i-apply mo sa buhay mo. Paano mo ba iso-solve yung problem na yon ni Maria kung ilang candy ang nandun kay Maria? Unang-una, ano ba talaga yung problemang hinahanap mo dun? Ano ba yung kailangan mong bigyan ng solusyon? O, ang tanong, ilan ang candy ni Maria? Yon. So, ang unang-una, pininpoint mo kung ano talaga yung problema. Pangalawa, paano mo ba malalaman? O yon, alam mo na mag-addition ka. Pangalawa, i-apply mo yan sa buhay mo. Okay? Yung inisip mo talaga kung ano yung solusyon. Okay? Ganon yun. Basing on, so, the way of solving a problem yun, pwede mong mai-apply doon. Tama siya, maraming mga bagay na matututunan natin sa paaralan
ang hindi natin pwedeng i-apply sa tunay na buhay kahit ngayong sa college, you know? Um, magbibigay ako ng isang example. Nung college kami, pinagawa kami ng napakaraming yung flashcards. Flashcards, ano pa yung pinagawa na ngayon, mga 10 years na ako nagtuturo. Hindi pa ako, kokonti lang yung time na nakagamit ako ng flashcard. Kasi, ang ginagamit ko ngayon is PowerPoint, interactive cards. Yung mga ganun, di ba? Eh nung time na yon, hindi naman itinuro sa amin kung paano gamitin ang PowerPoint. Okay? Sasabihin ko ba na sasabihin ko ba na walang silbi yung tinuro sa amin? Hindi. Meron pa rin. Meron at meron pa ring time na magagamit ko. At the same time, yung work ethic na itinuro sa akin nung gabi-gabing naggugupit ka ng card, sinusulatan mo ng mga words, yung work ethic, yung work system na itinuro sa yun yun, makukuha mo at mai-apply mo sa ibang paraan or sa ibang mga activities. Mga ganun. Ilan lang yan sa mga example ng mga bagay na makukuha natin sa paaralan. Again, hindi mo pwedeng ihiwalay ang diploma at diskarte. Okay? Dahil ang diskarte, ang gagabay sa inyo, ang tutulong sa iyo para makakuha ka ng diploma. Okay? At ang diskarte naman, ang tutulong sa inyo para ikaw ay magtagumpay. Sa iba, ang simbolo ng kanilang tagumpay ay diploma. Sa iba, ang simbolo ng kanilang tagumpay ay makaangat sa buhay. Okay? Rehas lang yun. Okay? Depende sa ating perspektibo. Pero, ang diskarte, ginagamit ng lahat yan. Hindi lang ng hindi nakapag-aral, hindi lang ng nakakapag-aral, pero ginagamit ng lahat na gustong mabago ang buhay. Yan yun. So wag na nating pag-awayan pa. Diskarte o diploma, mahalaga. At iyan, diyan ko natatapusin ang pahina 11 ng Teacher's Pod. Okay, kung kayo ay may mga karanasan or experiences na gustong i-share, experiences nyo bilang isang guro, okay, or bilang isang mag-aaral na gusto nyong i-share sa ating mga tagapakinig, pwede nyo pong i-comment sa ating Facebook page or i-message sa akin para ma-share natin sa ating mga tagapakinig. At this is, what yung sinasabi ko? Once again, this is your host saying, okay, have a good day and God bless. Once again, this is Teacher's Pod.